Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon ay episode 13 ng Hello, Mr. President. Anyway, we are no longer college. We are Marinduque State University now. At magbabalita tayo ng kalakaran ng conversion ng MARSU. Ano ba ang nangyari? Bakit tayo from college to MARSU? Ito'y nangyari noong July 3, 2024 na nagkaroon tayo ng first flag raising ceremony at ng ating pag-convert ng Marinduque State College into a total Marinduque State University. Of course, with the Commission and Bank Resolution number 276, series of 2024, and RA number 11334, authored by the father of MARSU, the Honorable Speaker and Congressman of the Lone District of Marinduque, Honorable Congressman Alan Velasco. No? So, we have the guest for today, and ating ayusin ang ating talakayan ngayon kasi napakainam. Nanonood ang minamahal na speaker, former speaker Lord Alan Quinto Velasco, at ang ating gobernador, ang ating minamahal na governor, Governor Presby Velasco, at lahat ng mga mayors, vice mayors, councilors, at lahat ng mamamayan dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. At i-introduce nga natin dito ang ating mga Vice President. Sila ay sina VP for Academic Affairs, Associate Professor Raul Che Magkamit. Hello, Raul. President. Narito din ang ating our VP for Student Affairs and Services, Associate Professor Marvin P. Plata. Good morning, Marvin. Ang ating Vice President for Research, Extension, and Training, Dr. Maria Edelwina Blase, ma'am. Good morning, President. At lahat ng ating mga nandito na ating audience, live audience, from different programs, our students from drafting and others, nandito sila lahat ngayon. Pasasalamat sa pagpapaunlak ng ating mga panauhin ng aking pinapaabot sa ating lahat ngayon. At pagbabalik tanaw ng conversion ng universityhood, madugo, napakahirap ng dinanas. Nagkasakit ako, na ulcer ako. Nagkaroon ako ng acid reflux because of universityhood. Ang iba, si Marvin, nagkasakit na din. Tumaas ang blood sugar and everything. Ang matibay lang si Dr. Blase, ha? Pananampalataya sa Ama. At of course, ito si Raul talagang hindi uma-absent, working up to 8 p.m. for the conversion of MARSU. At para sa episode na ito ay may temang Marinduque State University, a new era of excellence and opportunity. Ang ating mga katanungan ay manggagaling sa ating mga estudyante ng ating universidad. Meron silang mga katanungan. Sige nga, magtanong nga tayo. Hello, Mr. President. Good morning po. May tanong lamang po ako. Ano ba ang pagkakaiba ng isang kolehiyo at universidad? Oo, itanong natin ito sa ating katulong masyado, ang ating academic affairs, si Raul. Ano nga ba ang pagkakaiba ng isang kolehiyo at universidad? Thank you, Mr. President. And thank you to our student who asked the question. So ano nga ba ang pagkakaiba ng isang kolehiyo at universidad? Para sa kaalaman ng ating mga manonood, meron tayong sinusunod na alatuntunin, ang CHED Memorandum Order 46, Series of 2012. Nandito ang typology o ang uri ng iba't ibang higher education institutions. Noong mga unang taon, tayo ay isang kolehiyo. At bilang isang kolehiyo, ang ating focus ay instruction at ang pag-develop ng mga skills ng ating mga mag-aaral para sila ay ma-employ sa iba't ibang bahagi ng mundo. Subalit ngayon tayo ay isa ng ganap na pamantasan o universidad. Ang ating pangunahing layunin bukod sa instruction ay ang research. Bilang isang pamantasan, tayo ay may tungkulin na magsaliksik at mag-introduce ng iba't ibang innovation upang bigyang solusyon ang iba't ibang suliranin sa ating bayan, sa ating bansa, at sa buong daigdig. Salamat. Napakaganda, no? Talagang magkaiba pala talaga
ang isang state college sa university. Kasi nga, tayo ay kikilalanin na sa pandaigdigan kasi we're gearing towards internationalization. We're moving forward itong mga Washington Accord for Engineering, itong mga iba't ibang WURI, ito yung mga QS ranking, no? At kailangan magawa natin ito in a matter of 2 years para sa third year natin ay masyadong kilala na tayo. At pa-transition tayo, no? Papunta sa research. Dr. Blase, ano ba ang gagawin ninyo sa research? Kasi nga ay research-based tayo ngayon. So, sa Departamento po ng Research and Extension and Training, nung tayo ay kolehiyo pa, natatandaan ko 2012, parang 6 lang yung mga researchers na active sa ating kolehiyo. Pero bilang pamantasan, kailangan natin ngayon mapalakas ang ating pananaliksik at ganun din ang impactful extension programs para mapakinabangan ng ating komunidad. So, ang iniisip ko po na mga goals ngayong tayo ay university na, kailangan nating mapalakas ang research, publications, at saka yung ating mga IPR na areas katulad ng copywriting, ng patents, at saka utility models. So, meron naman po tayong existing ngayon sa ating pong department na mga IPO assets, pero kakaunti pa lang po. Mga less than 100. Pero ngayong university na tayo, dapat ang lahat ng constituents, hindi lamang po ang faculty, kundi maging estudyante din, ay magkaroon ng tamang gabay para sa pananaliksik na pwedeng mag-angat ng ating komunidad sa mas mataas na antas upang tayo ay maging income generating or magkaroon tayo ng added more income at maayos yung ating pamumuhay, yung ating quality of life na ating tinutungo. So, hindi lamang kami ang mananaliksik, kundi lahat ng mga estudyante ng Marinduque State University ay inaatasan bilang universidad. Katulong namin ang mga estudyante, ang faculty, kahit ang mga rank and file o yung mga staff, non-teaching personnel na manaliksik, hindi lamang sa pang-araw-araw na nating mga problema, kundi yung pong magbibigay ng antas na ma-improve po yung ating pamumuhay. Hindi lamang sa financial, kundi yung ating quality of life. So, marami pong salamat. So, challenge talaga, no? Kanina umaga nagkikwentuhan tayong lahat. Talagang kailangan may impact ang ating extension at ang ating research. Kailangan may mga publication at lahat ng gagawin. Nasa transition tayo, within next 2 years din ang target natin dyan, Dr. Blase. Kailangan ma-improve lahat ang sistemang ito bilang isang pamantasan. Ano naman sa iyong palumagay, VP Marvin Plata? Magandang umaga po sa ating pong Pangulo, Mr. President. Para po sa ating mga mag-aaral at sa atas po ng ating Pangulo ng Universidad ay natutuwa po tayo sapagkat napakaraming magiging benepisyo sa ating mga mag-aaral. Unang-una po ay i-enhance natin ang mga services ng Student Affairs at sa ating pong atas ng Pangulo ay magkakaroon tayo ng dagdag pang mga serbisyo, lalong-lalo na po yung mga mas kailangan ng ating mga mag-aaral. Unang-una po, nagbigay po ng atas ang ating Pangulo na buksan na ang ating pong dormitoryo para sa mga mag-aaral, ang ating pong mga canteen, at lalong higit po yung iba pa, health and services, yung wellness ng mga mag-aaral. Yan po yung priority ng ating Pangulo. At isa pa pong magandang balita, dahil nga ang ating pong universidad ay patungo sa international community, ang ating pong Pangulo ay patuloy na ginagawa ang lahat ng kanya pong koneksyon at iniipon ito upang ang ating pong mag-aaral
hindi lamang po dito sa ating probinsya manatili, kundi sila po ay dadalhin din natin sa ibang bansa upang doon naman mas lalong ma-focus ang kanilang pag-aaral at hindi lamang ang kanilang pag-aaral, matuto sila ng ibang kultura at ma-expose sila po sa atin pong international community. Yun po yung isang maganda na mangyayari po sa atin ngayong tayo ay ganap ng isang university. Maraming At talaga namang yan ang unang atas ko sa unang meeting namin ng universidad kay Vice President Raul Magkamit. Kaya aayusin na natin ang transnational education per CMO order at I'm giving you 1 year to do that para next year in 2026 man lang ang target, open na ang mobility ng faculty at ng students para sa ibang bansa. Hindi ba nakakatuwa? Ngayon nga nagre-revise kami ng CMO number 63, no? At para magkaroon ng maging ganap na ang lahat ng mga travel, lahat ng inyong mga pupuntahan, inaayos sa mga clearances, everything. Ginawa namin yan sa Tagaytay noong 1 linggo. So napakapuno at liglig ang ating travel. Buong July pala, halos nasa labas ako ng Marinduque mula na naging universidad dito. Akala ko, si Raul, magpapahinga tayo ng 6 months. May tinatawag tayong moratorium man lang, pero hindi eh. Mag-uulat tayo sa next 100 days. Kailangan, pagkatapos ng 90 days, yung na remaining na lampas na tayong isang buwan ngayon, 60 days, 70 days na lang, or 60 days, kailangan mai-in place lahat itong mga journal, lahat ng kailangan natin, pagtulong-tulungan. Kasi talagang maganda ang benepisyo na maging universidad. Kahit sa international community, magandang pakinggan, Marinduque State University or MARSU. Saan kayo nag-aaral? MARSU. Kaya nga lagi kong sinasabi na pagsamasamahin nating lahat, ang administration naman ay handang tumulong upang malagyan ng pondo ang lahat ninyong pangangailangan. State-of-the-art facilities, tumutulong dyan na ang ating mahal na congressman para bigyan tayo ng funding para lalong gumanda ang Marinduque State University. So yun ang mga benepisyo, marami, may entitlement tayo. Kasi nga, universidad kayo nag-aaral. Kaya lang, give justice, Your Honor. Hindi yung naka-uniforme pa kayo, kumakalat-kalat kayo, mga kabataan, sa iba't ibang establishmento, mga restaurant dyan, naka-uniforme pa. Kailangan hindi, kasi kayo major age na. Ang college, 20 na, 20-year-old na ang college, 19 or 20. Major age, wag yung kayo ay kung saan-saan sumasama, lumalabas kayo kasama ang barkada, mga lalaki. Kailangan medyo demure kayo kasi universidad na kayo. Pag ganon, at kayo ay nandyan, reflection kayo ng isang universidad. Kaya pagbutihin ninyo, ang mga magulang naman makakaasa ng disiplina. Huwag namang ididemanda ang mga faculty kung medyo sinasaway ang inyong mga anak. Ganon din naman kayo, huwag kayong sumbong ng sumbong sa magulang na inaapi kayo, matanda na kayo. Kailangan niyo mag-decide at kailangan niyo madisiplina ang bawat isa. No? Satisfied ba kayo sa aming mga kasagutan? Hello po, Mr. President. Good morning po. Ngayong university na po tayo, anong i-expect naming mga estudyante, ng mga magulang at ng local community po? Ngayong university tayo, ano po ang ini-expect namin mga estudyante na mga magulang? Ano nga bang ini-expect ninyo? Inyo pala yung tanong eh. Anong ini-expect namin mga estudyante? So dapat kayo sasagot. Ikaw, sumagot ka, ano ang ini-expect ninyo ng mga estudyante at ng inyong mga magulang para gawin ang universidad para sa inyo? Thank you for that question, Mr. President. Ang ini-expect ko po na ngayong university na po tayo is high quality education para po sa ating tulad ko po mag-aaral at para po ma-enhance po ang ating mga skills at upang magamit po natin ito sa ating hinaharap upang ang buhay po natin ay maging matagumpay sa kasalukuyan. Maraming salamat. Talagang pinakinggan mo ang aking sinabi kanina. Talagang magtagumpay kayo. Nakinig ka ng flag raising ceremony kanina. Iyon ang sinabi ko. Mapaangat ang antas ng kabuhayan ng bawat pamilyang Marinduqueño. Ha? Kasi hindi lamang kayo. Kasi pagkatapos nyo, ang gagawin nyo naman, mga anak, mag-aasawa kayo. Hindi dapat ganon. Kailangan mo ng mga 3 taong payback. Tulungan muna ang mga magulang. Kung may kapatid na gustong pag-aralin, tumulong muna tayo. At makakantay naman ang mga boyfriends ninyo at girlfriend. Hindi ba? Kailangan tumulong muna sa sarili.
nandyan at yung bahay niyo dampa, matutumba na halos, pero hindi maparepair kasi nga uuwi ng bahay, test na ang pangalan. Ano yung test? Na pregnant na kagad. Kailangan ang control ninyo, mga kabataan, sa mga bagay na ito. Kailangan maayos ninyo. We are expecting you to act accordingly, according to ethical consideration and these standards. Ang expectation naman namin ay ipapagkaloob namin sa inyo. Mayroon pa kayo tanong tungkol sa expectation? Any additional? Ano may expect nila para sa atin? Vice President Raul. Maraming salamat po, President Zulueta. Ano ba ang inyong pwedeng asahan sa Marinduque State University? Unang-una, batay sa atas ng ating minamahal na Pangulo, Professor Dr. Diosdado P. Zulueta, ay magbubukas tayo ng mga bagong programa, ng bagong program offerings, na ang priority muna natin ay ang ating mga campuses and branches upang magkaroon tayo ng mas maraming access to quality education. No, alam naman natin sa mga campuses, limited lamang ang ino-offer natin at napakarami sa main campus. Sa panahon ng ating Pangulo, Professor Dr. Diosdado P. Zulueta, nais niya na mas buksan ang mga campuses sa mas maraming kabataang Marinduqueño na nagtinais na mapabuti ang quality ng buhay nila. Kung kaya't ang unang-una niyang atas sa akin bilang pangalawang Pangulo sa Academic Affairs ay pag-aralan kung ano ang mga karagdagang programa na i-offer natin sa mga campuses. So ito ay isang napakagandang balita na pwede nating i-expect sa mga susunod na panahon at asahan ninyo na patuloy tayo magko-comply sa requirements ng Commission on Higher Education na bago tayo mag-offer ng mga programa ay meron na tayong Certificate of Program Compliance na isang tatak ng quality mula sa Commission on Higher Education. At bilang karagdagan din, dahil ninanais ng ating Pangulo na higit tayong makilala sa pandaigdigang larangan, nabanggit niya kanina yung internationalization. Kaakibat nito ay ang ating pagpapakilala ng Marinduque State University sa iba't ibang sukatan o rankings. Ito ay isang pandaigdigang larangan kung saan tayo ay ihahanay sa iba't ibang pamantasan o universidad sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kung kaya't maaari nating asahan sa mga susunod na panahon na patuloy nating pagtitibayin, paigtingin ang kalidad ng edukasyon na i-offer natin sa Marinduque State University. Maraming salamat sa ganitong mga atas, mahal na Pangulo, at tutuparin po natin ang mga atas na ito sa looban ng 100 araw. Yan Maraming ang salamat po. akin 100 araw. Dapat may application na tayo sa mga yan at dapat maayos na ang ating college code, ma-approve ng board at ang ating up to December ang structure. So, gumaganda na. Sa mga estudyante, ano ang plano natin? No? May expectation sila. Paano natin sila tutulungan? Vice President Marvin Plata. Salamat po muli sa ating Pangulo. Hindi lamang pag-aaral ang ginagawa ng mga estudyante sa MARSU, kundi mahalaga din ang kanilang extracurricular activities para mas lalong higit ang kanilang mga mental and health ay very important din at yan din ang priority ng ating Pangulo. Kaya naman ngayon sa pagsisimula ng klase, natuwa tayo dahil mismo ang ating Pangulo ang mag-handle ng ating wellness program at nagbigay ang Commission on Higher Education sa pamumuno ng ating J. Prospero de Vera, ang ating chairperson ng 20 million project sa Marinduque State University. At sa ngayon ay, kung pupunta tayo sa MARSU, ginagawa po yung ating oval at ang ating mga sports facilities. Katulong po ang ating probinsya at ang ating pong minamahal na Congressman Lord Alan Velasco. At sa katunayan nga po, ang ating Pangulo ang chairperson ng ating pong Sports Program and Development. At isa yan sa mga mahalagang dapat ginagawa kasi ang sports, ang wellness, hindi lang yan physical, pati mental natin inaayos niyan. At malay ninyo, galing sa Marinduque State University, ang magiging susunod na mananalo sa ating Olympics katulad ng ngayon pa lang ay sikat na at talaga namang hinangaan natin si Yulo sa gymnast. So lahat po yun, kaalinsabay yung iba pang mga programa ng student services at sa tulong at sa gabay ng ating Pangulo. Kami, kasama niya ay lagi niyang sinasabi, tunay siyang nagmamahal. At bilang mga
katuwang niya sa pamumuno dito sa Marinduque State University, iisa kami ng layunin at isa kami sa kanya. We are one with PDPSA in all these programs for our students. Alam niyo, napakainam ng mga sinabi, ano? Tututukan natin ng sports. For 6 months time, gigiyahan natin sila, no? At aalamin natin kung ano pa ang pwedeng maitulong. May October pa naman tayo na palaro. Ngayon pa lang magpapa-scout na ako. Nagpa-hire na ako ngayon ng isa para sa volleyball at mayroon tayong consultant na isa para sa basketball naman. At gusto ko madagdagan ng sipak, takraw, mag-assist tayo with Sir Gerald Panustan as our Deputy Director ng ating sports at siya rin naman ay nakahandang tumulong dito. Kaya nga tinitingnan natin lahat ng anggulo na mapaayos lahat ang para sa inyo. Because a sound mind is a sound body. At pagdating naman sa pananaliksik, alam ko na ang mga estudyante, 3rd year pa lang, 4th year, 5th year, tinuturuan na mag-research. Tulungan ninyo ang mga faculty. Gumalak na mga data, kasi mayroong methods of research, mayroong mga tinatawag tayong innovation, mayroon tayong tinatawag na lahat ng mga ginagawa na capstone project na kung bibigyan natin, Dr. Blasi, ang bawat profesor ng pagkakataon na ang mga bata ay matuto mag-research. Sa unang mga subject pa lang nila, bigyan na si Raul ng mga output dapat na kung ano ang subject na related to engineering, related to social sciences, related to itong mga iba pang courses related to nursing, ay makakuha na matuto na kayong mag-data gathering, ibibigay sa faculty at aayusin ang research upang sa ganun bawat faculty members, Dr. Blase, mula instructor, I suppose, kailangan nating tulungan mag-conduct ng research kasama ang mga batang ito para pag graduado ninyo, mayroon na kayong publication galing sa MARSU. Mayroon na kayong mga innovation for patents at iba't iba pang gagawin natin. So marami, Dr. Blase, ang gagawin. It's really overtime and I think makakaya mo. Ano masasabi mo doon? Kaya mo ba na ang mga faculty ay mag-research bawat isa, including itong ating mga part-timer at saka contracted instructor? Sige, Dr. Blase. Thank you, Mr. President. So, ang kailangan nating gawin para mapalakas ang ating pananaliksik, di ba ang mga thesis students or ang 3rd year students ay nagkakandak ng inyong individual or group research. So, katulong ng inyong advisors, dapat sa simula pa lang, meron na tayong patent search. Lalo na sa engineering o halos lahat ng mga areas na pwede nating pagtulungan upang mapaka-copyright ninyo yung inyong mga research endeavors, ma-publish at saka ma-extend sa ating komunidad. So, sa tulong ninyo at saka sa tulong ng faculty, ma-attain natin yung ating hinaharap na robust yung ating research and extension programs or activities within the colleges ng buong universidad. So, ang balak ko rin po, President, tutulungan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng mga centers of development sa bawat colleges. So, meron po akong naisip na 6 na centers na pagsisimulan. Kasi as of now, we have 2 centers na existing. Ito yung Marcaduque Native Pig Center at saka yung Futures Lab Center yung Marcaduque under siya ng College of Agriculture, yung Futures Lab under siya ng College of Governance. So yung iba pa pong mga kolehiyo, pwede natin silang bigyan ng pagkakataon na ipakita nila yung kanilang gilas na magkaroon sila din ng mga centers sa bawat kolehiyo dahil katulad ng naiisip ko, isang center ay yung Statistical Center na malalodge sa College of Education under sa mathematics. Okay? Yung isa pa pong center, yung sa aquaculture, ito naman ay matatagpuan sa Gasan Campus.
kung saan meron tayong research projects tungkol sa sea cucumber, seaweeds, at saka sa prawn o yung hipon. Marami pa po akong mga pangarap at ito ay alam kong matutupad at ipagkakalob sa atin ng Diyos kung tayo ay patuloy na magtitiwala. Bibigay natin sa Kanya yung kapamahalaan na tayo ay mabigyan ng karunungan para tayo ay sumulong sa ating mga adhikain. Maraming salamat. Napakaganda, no? Legacy ito ni Dr. Blase. Kasi si Dr. Blase, 3 taon pa magsiservisyo dito. Kaya lang, mag-iiwan siya ng legacy. Faculty Development Program, magbibigay tayo ng institutional promotion, at gagawin natin ang lahat upang matugunan ang pangangailangan. Hindi lamang ng mga tao dito sa Marinduque State University kasi dapat pag may promotion, institutional, pag may JC, reclassification, kailangang magtulungan lahat, maging non-teaching, maging hindi, maging lateral entry, magagaling, welcome sa MARSU. Wala kasing nauunang nahuhuli. Minsan may nahuhuli na nauuna at minsan may nauunang nahuhuli. Kaya mga faculty ay yung galing sa mga private sector, mas malaki ang points kahit tagalabas. Kaya may equal talaga tayo, equality among choices ng pagpili ng mga bagong mga associate professors in the future. Mabuti si Sir Marvin, associate professor 5 na, kaya siya ay wala na dyan. Ang kailangan niya mag-publish, mag-research, mag-doktor, at kailangan nila ni Sir Raul mag-doktor. Binibigyan ko lang sila, si Sir Raul na 1 taon sa doctorate degree, or 1.5, sige na, dahil hindi naman siya magli-leave, dahil kailangan ng MARSU ang katulad niya. Si Sir Marvin, binibigyan ko ng 3 taon, para naman siya maging doktor din. At lahat dito, lahat ng mga faculty, kayo ay mag-aral, mag-enhance kayo, magkaroon kayo ng enrichment program, retooling, lahat yan ay makukuha nyo sa internet. Hindi nyo kailangan lumabas. Nandiyan ang AI, magbasa kayo, tingnan ninyo ang validity, baka at saka yung correctness, baka mali-mali na yung ating AI, kinukuha nyo. Kailangan mapagmatsyag tayo sa technology. At kayo ng mga mag-aaral dito, alam ko, gusto ko, masaya kayo. Huwag masyado sa Pornographic Act, huwag masyado sa iba't ibang kalayawan. Kailangan ay mapagtimpi at kailangan maging maayos ang inyong mga buhay. Dahil pangarap ko, maging masaya kayo. Dahil ang Marinduque ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng prospect. Malalaki ang daan, ginawa nila na Congressman at Governor Velasco. Marami pang project ang mag-ama, sina Congressman at itong ating mga mayors, marami din. So tayong lahat nagtutulungan, Marinduque, iisa ang layunin, mapaangat ang antas ng kabuhayan. So, yan ang mga gusto kong mangyari. Mayroon ba kayong gustong ipabatid aking mga Vice President sa mga manonood? Simulan natin kay Dr. Blase. Ano ba ang gusto niyong ipabatid sa ating mga mamamayan sa lalawigan? Magandang umaga po muli, Mr. President. So, nais ko lang pong sabihan ang bawat isa sa atin, hindi lamang sa amin na siyang inatasan na mag-spearhead ng Research and Extension Department, kundi bawat isa sa atin na constituent ng MARSU family, pamula sa estudyante, kahit yung rank and file, non-teaching personnel, at saka yung faculty, meron po tayong kanya-kanyang role. Gawin po natin ito ng masaya at lagi po tayong manalangin. Kasi yun po ang aking naging susi, bakit ako naging matagumpay sa aking kinalalagyan ngayon. Ang Diyos po ay kailangan natin sa lahat ng pagkakataon. So, kung nais ninyong humingi ng karunungan, libre po yun at generous po ang ating Panginoon na magbigay sa atin ng karunungan and guidance. Mananalangin lang po tayo, pero siyempre, kailangan natin ng hard work at saka sipag, commitment and dedication. Kasi kailangan natin magpursige, hindi lamang ang Diyos ang magpa-part sa atin ng ating wisdom, kundi tayo ding mga tao, kailangan nating gumawa ng gawa. Kasi kung meron tayong pananampalataya na wala namang action, hindi yon maganda. Kailangan meron tayong faith, meron din tayong action. So, yun lang po. Marami pong salamat muli, Mr. President. Ang ating kaibigan at minamahal natin, Sir Marvin.
Sa ngalan po ng Student Affairs and Services, lagi nating naririnig sa ating mahal na Pangulo, siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Pero dapat tayo, mga mag-aaral ng Marinduque State University at mga empleyado ng Marinduque State University at syempre, mga kababayan kong mga Marinduqueño, ipaabot din po natin ang pagmamahal po sa ating leader ng Marinduque State University dahil siya po ang utak at kami po namang mga Vice President, kami po sumusunod sa kanyang mga gustong mangyari at kaisa kami. Kaya nga po dito sa Marinduque State University ang taglay natin, Be One with PDP, say in one MAR-SU. So, lahat po mga mag-aaral, simpleng pasasalamat sa ating Pangulo. Patuloy at patuloy, sumunod po tayo sa gustong mangyari ng ating pong pamamahala. At alam ko pong magsasama-sama tayo ng maayos at magiging matagumpay ang Marinduque State University para po sa atin pong mga mag-aaral. Hindi lamang po ngayon, kasi ang Marinduque State University, panghabang buhay na po ito at kahit mawala po tayo sa mga susunod pa nating mga salinlahi, ito ang ipapamana natin para sa kanila. Ito po ang legacy natin sa pangunguna po ng ating pong Pangulo. Marami pong salamat, mahal namin Pangulo, sa lahat po ng ginagawa mo at gagawin pa sa Marinduque State University. Nakakataba naman ang puso. One MAR-SU, one with PDPC, at saka alalahanin natin lagi, tumutulong sa atin ang gobernador ng lalawigan, Gov. Presby Velasco, at ang siyempre, ang ama ng MAR-SU, Congressman Lord Alan Quintovilla. Alalahanin niyo yan mga kabataan, hindi na yun mawawala sa kasaysayan, nakaugit na ang mga pangalang yaan. Ang ating kaibigan at minamahal natin si Sir Raul magkamit para sa kanyang panghuling salita. Maraming salamat po, President Zulueta. Una po ay pasasalamat sa ating minamahal na Pangulo para po tayo mapaunlakan sa kanyang Hello Mr. President. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang isiwalat natin sa ating mga constituents ang mga nagaganap sa Marinduque State University sa kanya pong pangunguna at sa gabay po ng ating Board of Regents, ng MAR-SU Board of Regents, na pinangungunahan po ng ating Commissioner Merita Canapi, at syempre po sa napakasipag na Congressman Lord Alan J.K. Velasco at sa tulong po ng ating ama ng lalawigan, Governor Presbyterio Velasco, patuloy po tayong manalig na kami po sa Marinduque State University ay gaganap sa aming tungkulin bilang katulong ng ating pamahalaan upang pabuti ang buhay ng bawat isang Marinduqueño. Muli po, maraming salamat mula sa puso para sa bayan. Salamat, napakainam nito. Pero huwag din natin kalilimutan ang ama ng edukasyon, ang ating Chairperson Prospero J. De Vera III. Si Chair Popoy, lagi nakaagapay, lagi nagbibigay ng pondo, at laging nakakaalala sa ating lahat. Alalahanin ninyo ang aking pasasalamat na ibibigay sa ating mga panauhin ngayong araw na ito. Salamat sa inyo. Sa ating Office of Media and International Affairs, salamat. Ang aking Presidential Management Staff sa pangunguna ni Sir Alfred Opresio, at ang iba pa, lahat ng colleges, lahat kayo, lahat ng mamamayan ng Marinduque, lahat tayo, lahat iisa sa layunin, pag-unlad, pag-angat ng antas. Alalahanin po ninyo na sa Marinduque State University patuloy, mayroon pong salamat po. Alalahanin po ninyo na dito patuloy, mayroon pong sa inyo'y tunay na nagmamahal. Mapagpalang araw po sa ating lahat at magandang taon. MAR-SU team has been started through an inspiration from the initiative and effort of Miss Mauri Joy Villegas to make a MAR-SU hymn. However, due to the professional decision to make a mature hymn, so without artistic limitation, so I decided to make a new one. Yan. Kaya po yung naging simula ng paggawa ng MAR-SU hymn ay sinimulan ko muna sa pagbuo ng lyrics at musika. So yung lyrics po ay hidango po mula sa mission and vision po ng ating university that aims to transform lives and provide excellence in service and education. Kaya pinilit ko pong padaliin yung pagsusulat ng lyrics sa mas madaling paraan
upang mas madali pong maintindihan at memorya ng mga tagapakinig. Ang musika naman po ay classical in nature. Marching po siya na may tempo po na 2/4 at siya ay soul uplifting. So pag napakinggan po ay mararamdaman po natin yung pride and may glorious po siya in nature. So I tried to make the music very simple and easy to follow. Kaya po yung praising niya, so dahan-dahan, although the music is somehow medyo mabilis, pero yung kanya pong pagbigkas ng mga salita ay dahan-dahan para madali din pong makasabay ang mga tagapakinig. Siyempre, ang lyrics and music na to ay hindi po magiging posible without the professional criticism of Professor Celeste Romulo. So malaki pong naitulong niya para po mas maging maganda ang pagbuo ko po ng lyrics at musika. Si Professor Celeste Romulo po ay isa pong bihasa sa pagdating sa musika. Dalubhasa po siya sa musika at siya po ay kasalukuyang nagtuturo sa Philippine Women University. Pagdating naman po sa background music ng aking hymn, the orchestration, ay pinilit ko po na gawing itong grandioso para po siya ay maging tugma o tumugma po siya doon sa hinihingi ng lyrics natin at musika. So kung ang iniin po natin is something excellence in nature, so I have to make sure that the music is very powerful. Kaya po ang orchestration po natin ay orchestra in nature. Siyempre, hindi po ito mabubuo without the support of Mr. Emmanuel Cañazares sa pagsasaayos po ng aking ginawang orkestra para dito. Okay, si Sir Emmanuel Cañazares naman po ay isang dalubhasa din sa musika at siya po ay kasalukuyang choir master po ng Oroquieta Chamber Singers. So kilalang-kilala din po siya sa Lucena bilang isang magaling na pianist at siya din po ang naging vocal trainer. Katulong ko po sa paghuhubog sa ating kundiman national champion na si Justin Llasos. At hindi lang po yun, ang himpong ito ay hindi rin may sasabuhay without the performance of Mr. Justin Llasos and Miss Maria Teresa Gutierrez. So dahil po sa kanilang angking galing na pag-awit, mas nabigyang buhay po yung ating hymn. So all in all, ito po ay hindi basta-basta mabubuo din without the support of the following individuals. Nandyan po yung aking dean, si Mr. Mario Mascareñas, na talaga pong nakasuporta sa akin. Ang mga bumubuo po ng committee sa paggawa po ng hymn sa pamumuno po ni Mrs. Irma Reyes at si Sir Alfred Ofresio. Ganoon na din po kay Director Ruby Ann Lantita. So sila po yung mga pangunahing tao na sumuporta po para maging maganda at maayos ang ating pong hymn. And all in all, masasabi ko po na ang hymn pong ito ay nagbula sa collective efforts po na mula dito sa ating university. At lahat po ay naglalayon to achieve a very powerful hymn for our university. So, maraming salamat po. Hi, I'm Aldrin James Palma from the College of Information and Computing Sciences, and here are my buddies, Dave Hiroleo and El Pilandoy. Muna kayo, So yung group namin is totally hindi talaga kami group. Parang may tatlong competition which are the logo, the ID, and the icon. So parang na-cancel yung isang competition, and ang ginawa namin nagsama-sama na lang kami para gumawa ng icon and logo. And doon na-form yung aming group. So sa logo competition, nabuo yung group namin dahil sa competitions which are the sa ID icon at saka logo. So parang individual talaga kami, hindi pa kami isang grupo, and
parang naisipan namin mag-isang grupo na lang kasi para mas mapadali at saka yung ideas namin ay magkasama-sama. And ayun, parang naging kumpleto kami and nakagawa kami ng mas maganda at saka mas maayos na logo. Ano po ay, dun po sa competition na yun is, parang hindi po talaga ako ka-close sa kanilang dalawa. So, sumali po kami dun sa logo na yun ng wala po kaming chemistry. So, nagulat rin po kami na pinagsama po kaming tatlo dun ni Sir Art kasi po, tatlo po pala yung members na kailangan dun sa competition. Tapos, dun na rin lang po kami kilala mismo dun sa competition na po na yan. During the MSc Students Week po, dun po namin ginawa at nag-start po kami mag-gather ng information about the logo po. Nung nagagawa na po ako ng logo, so kailangan ko po talaga ng parang katulong kasi po ito po yung may ginagawa dun po sa kanilang in-focus. So, habang pong gumagawa ako ng logo, so wala pa po talaga akong idea pagdating sa paggawa ng logo. So, nagtingin-tingin po ako sa internet such as Pinterest po, and then na-inspired din po ako sa mga logo ng mga famous universities dito. Ano po ay, nung nagawa na po namin yung logo, so nag-consult din po kami sa mga multimedia arts teachers po namin, which is sila Ma'am Ivy po. And then, pina-check po namin if ano pa po yung kulang dun sa amin or ano po yung kailangang alisin. So, ayun po, may mga synergies po sila para po magawa po namin yung pinakang final output po. And, hindi pa po kasi kami marunong talaga First time po namin sa competition. mag-edit ng mga logo po. So, wala pa po akong alam na apps or parang software po kung saan po gagawin. So, ang ginamit ko po nun talaga is sa cellphone lang po. Dito lang po talaga ako sa cellphone nagawa, which is rough sketch lang po lahat yun. So, lahat po yun is in-sketch ko po muna sa papel and then release ko lang po using Evis Paint po. Then po, habang natagal din po, parang madami po kaming elements dinalagay. Parang yung idea po namin napagsama-sama po namin para po mas maging maayos po at saka mag-complement po yung mga elements. pati po, madagdag ko rin din lang po dun sa competition po. Parang yung competition po na yun is nakatulong po sa amin kasi dun po namin na-explore yung iba't ibang platforms po kasi ang comfort zone lang po namin is gantong platform. So, nung time na po na nag-competition is parang nag-push po sa amin dun na gumamit ng ibang platform is yung competition po. Kaya thankful rin po kami na naging part po kami ng isang competition kagaya ng competition about sa paggawa ng logo ng MARSU. Masasabi ko lang po dun sa mga incoming po na gusto maging part ng mga ganitong events or ganitong competition is yung success po is pag nakamit na po ninyo yung success, always po kayong magpakumbaba, maging humble lang po tayo, paa sa lupa, mata sa langit lang po lagi. Wag pati po kayong mahihiya na mag-explore pa sa mga mag-explore pa. Malay nyo yung capabilities nyo ay masyadong malawak yung capabilities nyo na gumawa ng bagay na hindi nyo pa alam. So, huwag kayong matakot na mag-try ng iba't ibang bagay. And also, huwag kayong matatakot magkamali. So, yung failure na naranasan nyo, gawin nyo yun bilang lesson or parang stepping stone para makamit nyo yung success na hinahanap nyo. We would like to thank po dun sa buong team na naging part ng competition po. Kila Ma'am Jikay po, and etc. Sa lahat po ng bumuo ng competition na yon, thank you po. Kasi marami pong na-open na opportunities sa mga estudyante, pati na rin po. Malaking tulong din po yung competition na yan para sa future po namin. And also, sana po, hindi po dito nagtatapos yung ganitong event. Sana po marami pa pong ganitong events para po mapakita po ng ibang students yung kanilang talents and capabilities po. And thank you din po kasi po may nag-gain kaming knowledge from this competition and parang naging yung daan po yung competition na yun para po maging magkakaibigan kami ganun. And madami po kaming nakilala that time sa nung nag-represent po kasi po parang
ina-share po namin kung ano yung mga ideas namin or yung mga point of view namin po sa mga ginawa po namin logo that time. Yun po. Para po sa mga mentors namin, sila Sir Alden Enriquez po, si Ma'am Ivy Agri-Flor, then si Sir Kirby po. Sila po yung naging mentor po namin sa paggawa ng logo, and sila din po yung nag-critic bawat gawa namin and sa bawat elements po ganun, kung paano po namin yun abigyan ng meaning bawat elements, and sila din po yung naging gabay namin para po makagawa po ng magandang logo. Thank you po. Tapos sa buong 6 fam po, thank you po kasi po kay Sir Ronji, kay Ma'am Dorina, kay Lamampin, ayan. Thank you po dahil po kila Sir Art pa pala, ayan, Sir Kerben, lahat po ng part ng ng faculty ng 6 po is malaking tulong po sa amin kasi full support po talaga sila sa amin. Tapos pinaglaban po talaga nila kami. Kaya yun po. Thank you po.